Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po mga kababayan. Ito po ang ating latest update ngayong araw, April 21, 2025. Patuloy pa rin pong umiiral sa ating bansa itong easterlies at yung ITCC o yung Intertropical Convergence Zone. Yung ITCC, apektado po niyan yung parte ng Mindanao at ilang bahagi ng Visayas. May mga tsansa nga po tayo ng mga biglaang pagbuhos ng ulan dahil po sa ITCC. Pero yung easterlies naman, apektado po niyan ang Luzon at ang Metro Manila. At iba yung pag-iingat nga po sa ating mga kababayan dahil patuloy nga pong umiinit ang ating lagay ng panahon. Para doon naman po sa ating mga subscriber na nagtatanong kung kailan nga po yung habagat. So possible nga po ayon sa ating research sa European Center, ang habagat nga po ay posibleng bago matapos ang Mayo or pagpasok po ng June. Doon po yung posibleng pagpasok ng ating habagat. Sa ngayon nga po, more on easterlies, ITCC, yun po ang nakaka-apekto sa ating bansa. At ayon naman sa ating latest update ng European Center sa ating advanced weather forecast, wala naman po tayong posibleng bagyo sa ngayon na i-monitor dahil may mga possible low pressure area, pero sa ngayon nga po mababa pa rin ang mga tsansa nito na maging isang ganap na bagyo. Pero again, inuulit natin, ito pong advanced prediction ng European Center ay posible pong magbago po yan. Dito muna tayo sa ating temperatura o yung heat index na nararamdaman ng ating katawan. By 9 AM pa nga lang po, pumapalo na nga po sa may parte ng Tarlac ang 35 degrees Celsius. Dito po sa Baguio, 29, sa Tuguegarao, 33 degrees Celsius na. Alas 9 pa lang po yan ng umaga ha. Dito po sa may parte ng Lawag, sa may Ilocos Norte, ay umaabot na po yan ng 32 degrees Celsius. Sa Metro Manila naman ay pumapalo na po yan ng 34. At dito naman po sa may Batangas, sa may Lipa ay umaabot na po yan ng 33 degrees Celsius. Alas 9 pa lang po yan ng umaga. Sa may parte naman ng Bicol Region, sa may Legazpi, nasa 33. Sa may parte ng Visayas, sa may Calbayog, at Tacloban, Cebu, umaabot po ng 33 degree. At dito naman po sa may parte ng Bacolod, 34, at sa Kabangkalan ay umaabot po ng 32 degrees Celsius. Sa may parte naman po ng Palawan, sa may Puerto Princesa ay umaabot naman po ng 33 degrees Celsius. Dito po sa may parte naman ng Mindanao, sa may Pagadian, 32, sa Cagayan de Oro, 30, sa Valencia, 23, sa Cotabato, 29, sa Davao City, 30, at sa General Santos City ay 30 degrees Celsius. Sa may parte naman ng Hulo, sa Buanga ay nasa 32 degrees Celsius. Pero pagdating naman po ng alas 12 ng tanghali mamaya, expected na nga po natin yung mas mainit at maalinsangang panahon pa. Na posible na nga po dito sa Mindanao ay maglalaro na nga po yan sa mga lugar na to na nasa 35 hanggang 32 degrees Celsius. Sa may parte naman po ng Bicol Region, nasa 35 degrees. Sa may parte naman po yan ng Legazpi. At sa may parte naman po ng Calbayog, nasa 35. Tacloban, Bacolod po ay nasa 36 degrees Celsius. Sa may Puerto Princesa, Palawan po ay maglalaro na rin po yan sa 35 degrees Celsius. Dito naman po sa may parte ng Metro Manila ay nasa 37 degrees Celsius na po yan. At dito naman po sa may Lipa ay nasa 36 degree. Dito naman po sa may Tarlac ay papalo na po yan ng 40 degrees Celsius. Mainit na po ito at posibleng tumaas pa. Sa may Tuguegarao ay nasa 37, sa Baguio ay 32, at sa may Lawag ay 34. Pagsapit naman po ng alas 3 ng hapon, asahan natin mas titindi pa nga po yung init. Posible nga maglaro ng 41 hanggang 49 degrees Celsius sa may Tarlac. Sa Metro Manila naman ay 38 hanggang sa may 44 degrees Celsius. Kaya iba yung pag-iingat at paghahanda sa ating mga kababayan dahil mataas po ang posibilidad
ng heat stroke. Dito naman po sa ating advanced weather forecast, bukas nga po ay April 22, maayos at magandang lagay ng ating panahon. By April 23, ganoon pa rin po easterlies pa rin po at ITCC ang makakaapekto sa ating bansa. Pagdating naman po ng April 24 hanggang April 25, ITCC pa rin po ang makakaapekto sa ating bansa at yung easterlies. At pagdating naman po ng April 26 hanggang April 27, ganun pa rin po yung makakaapekto sa ating bansa. Wala pa rin po tayong bagyo na posibleng minomonitor. At pagdating po ng April 28 hanggang 29, asahan po natin magkakaroon ng sama ng panahon, pero sa parte nga po yan ng papunta ng Japan. At dito naman sa ating bansa ay mananatiling mainit at maalinsangan ng lagay ng panahon. Pagdating naman po ng April 30, ay ganun pa rin po maayos at maganda ang lagay ng panahon. Pagdating po ng unang araw ng Mayo, may mga tsansa ng pagulan sa parte ng Palawan. At pagdating po ng May 2 hanggang May 3, asahan nga po natin easterlies pa rin ang makakaapekto sa ating bansa. Hanggang pagdating po ng May 4, may mga possible low pressure area po tayo nakikita sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Again po, inuulit natin na yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago lahat yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.